Welcome po muli sa aking channel. Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. At salamat sa Diyos sa pagkakataon pong itong magkausap tayong muli at mabahagian ko kayo ng base sa aking mga karanasan sa anxiety disorder. Simulan na po tayo. Ang anxiety ay masasabi nating normal na nangyayari sa buhay ng isang tao. Lahat ng tao nakakaranas nito kung minsan. Ngunit kung sobra na at paulit-ulit itong nararamdaman, maaari nating masabi na may anxiety disorder na rin tayo. Tulad ng naranasan ko, bata pa lang, dama ko na kung minsan nababalisa ako sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Pero nalalabanan ko at madali ko pang maibalik sa normal na pakiramdam. Ngunit nung nasa tamang edad na ako, nagtatrabaho na, naging disorder na, hindi ko na siya kayang kontrolin. Nung unang atake sa akin ng anxiety, matinding kaba, sobrang takot, palpitation, yun yung mabilis yung tibok ng puso. Ang bilis kong huminga para bang hinahabol ko palagi. Nagpapawis ng todo yung kilikili ko, yung mga kamay, yung paa, yung mga talampakan ng paa ko. Hindi ako mapakali palagi kapag inaatake ako. Higa, upo, or tatayo, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung sarili ko. Kung ano ba ang iisipin ko. Nandyan yung hindi ako makatulog sa gabi, umiiyak ako sa takot, at nandyan naiinggit ako sa mga kasama ko sila, sarap ng tulog. Samantalang ako, maidlip lang ng konti, nagugulat ako, nagigising ako bigla, kabog ng kabog yung dibdib ko. Hindi ko maintindihan nun talaga yung kalagayan ko. Hanggang sa nagpunta na ako sa ospital, hindi ko na kaya, doon na nga nalaman na may anxiety disorder ako. Ayon na rin sa results ng mga lab test ko, na puro normal. Maliban sa potassium ko na medyo mababa nun. Pero saglit lang nagamot ng vitamins, pagkain ko ng mga saging, patatas. Pero liban dun lahat normal. Nakakatulong sa atin yung paulit-ulit pero dahan-dahan na paghinga. Diyan tayo magpo-focus sa inhale-exhale. Sanayin natin, pilitin natin, huwag matakot na gawin. Dahil napakalaking bagay magawa yan. Inhale, exhale, ng dahan-dahan lang. Ang purpose po nito para mapabagal yung isip natin at hindi tayo mag-overthinking, mauwi sa panic. At para bumagal din pati heartbeat natin, ma-normalize yung pakiramdam. Malaking tulong din yung warm water. Nakakatulong para pababain yung acid natin sa katawan para tuluyan tayong kumalma. Napakalaking tulong din po na mapag-aralan natin na i-focus yung isip natin sa mga bagay na nakakalibang. Sanayin natin sa mga ganon, ma-divert yung isip natin at hindi nakapokus sa puro iniisip si anxiety, kung ano yung mga paramdam, dapat po hindi ganon. Kahit nararamdaman natin siya, dapat focus pa rin tayo sa ibang bagay. Pilitin natin ma-divert. Basta isipin natin, hindi naman tayo mamamatay dyan eh. At higit sa lahat, yung dasal natin sa Panginoong Diyos, yun yung pinaka-powerful na gamot natin. Sa Kanya natin palagi dapat kukunin yung lakas ng loob upang malabanan yung mga negative thoughts sa ating mga isipan. At huwag po tayo mawawalan ng pag-asa, lumaban. Tayo lang din mismo yung makakatulong sa mga sarili natin. Kasi hindi ka naman talaga mamamatay dyan ng basta-basta. Hindi siya nakakamatay na sakit. Isip lang natin yung tumatakot sa atin na mamamatay pero hindi yan mangyayari. Yan po yung powerful na gamot, yung dasal sa Panginoon Diyos, tiwala ng buong puso at isipan na hindi tayo mapapahamak dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos.